Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga pahayag rito na inilabas ng CEO ng Coinbase. Yan, Coinbase, kung saan ay ayon po sa kanya yung refusal daw po or pagtanggi ng SEC na gumawa ng malinaw na patakaran para sa mga cryptocurrency ay malaking panalo sa industriya ng cryptocurrencies. Kaya yan, ito po yung kanyang ipapaliwanag. Kasi yung malaking problema po kasi rito kay SEC ay ayaw nilang ibigay or ayaw nilang ilabas yung malinaw kung ano nga ba yung patakaran or regulation na dapat sundin ng mga cryptocurrency industry. At matagal na po yan na hinihiling ni Ginoong Changpeng Zhao sa kanyang Binance US. Ayan. Matagal na daw po siyang nag-request na ibigay ng SEC yung kanilang malinaw na patakaran para masunod nila at makapag-comply sila. Pero yan po ang naging problema at hindi po ito naibigay ng SEC sa kanila. Nagulat na lamang si ZZ nang bigla na lamang silang kinasuhan. Yan dahil sa paglabag ng mga patakaran. Kaya ayan. Ito po talaga yung hinihiling lang lahat ng mga cryptocurrencies, industriya ng cryptocurrency sa bansang US, kung saan ay kailangan pong maglabas ng US SEC ng malinaw na patakaran. Pero ayon po dito sa CEO ng Coinbase ay kumbaga hindi daw po sila naglalabas ng malinaw na patakaran ay isa po itong win o panalo or parang ang magbe-benefit po rito ay ang industriya ng crypto. Kaya yan, paano kaya yan? Kaya yan po ang ating malalaman sa balita na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Brian Armstrong, the CEO of US-based exchange Coinbase, has reacted to the SEC's refusal to establish more transparent rules for Coinbase. Ayan po siya, si Brian Armstrong. Siya po ang CEO ng Coinbase. Yan, yung US po ito, US-based exchange. Kaya yan, nagkaroon po siya ng reaction. Kaya yan, dahil sa pagtanggi ng SEC na maglabas or ipagbigay alam yung talagang masusunod na patakaran, ayan, pagdating dito sa mga cryptocurrencies para naman maiwasan nilang malabag yung kung anumang yung mga patakaran na ito. Kasi syempre paano ka ba naman mag-ooperate dyan? Ayan, mag-ooperate ka ng isang crypto platform tapos hindi mo alam yung mga patakaran. Ayan, kasi maski nag-request ka or wala talagang source of information, hindi mo talaga, wala kang ideya sa tamang paraan kasi yan nga, ayaw talagang ibigay ng SEC yung mga patakaran na ito. Kaya ayan, for context, the Securities and Exchange Commission or SEC denied Coinbase request for rule making yesterday, emphasizing that there are already sufficient regulations in the market. Kaya ayan, yung request po ng ni Coinbase ay dininay po ng US SEC. Yan, at ayon na at yung parang binigay na lamang po nila ay mayroon na raw napakaraming mga regulations sa market. Kaya yan, explaining the rationale behind the denial, SEC's Chair Gary Gensler said existing securities laws already apply to the crypto securities market. Ayan po yung sagot ni SEC Chairman Gary Gensler. Ayan, yung mga patakaran, yung existing, yung mga batas pagdating sa mga securities ay applicable na rin daw po yan sa mga crypto securities market. Kaya hindi na po kailangan pang gumawa or gumawa ng panibagong mga patakaran sa mga cryptocurrencies. Yan, Gensler cited two Supreme Court cases to back his argument that existing securities laws also apply to crypto assets. Kaya yan, yung mga
existing securities laws ay ito na rin yung masusunod na batas para sa mga cryptocurrencies ayon kay Ginoong Gary Gensler, ang chairman ng US SEC. A nice small win for crypto. Reacting, Coinbase CEO Brian Armstrong described the SEC's refusal to establish more transparent rules for crypto as a nice small win for the industry. Yan, yung kahilingan lang naman po ng Coinbase ay bigyan ng medyo mas malinaw na at saka transparent at mas specific na rules or patakaran ang crypto. Pero ayan nga, tinanggihan ito ng SEC. Kaya ayon naman kay Ginoong Brian Armstrong ay ayan, sinabi niya rito na nice small win for the industry. Kaya ayan, parang yung ginawang refusal dito, pagtanggi ng SEC ay ikabubuto ito ng industriya ng crypto. According to Armstrong, Coinbase successfully compelled the securities regulator to respond to its petition for crypto-specific rules, with the SEC refusing to provide more transparent rules for crypto. Armstrong said the US leading trading firm would challenge the respondent in court. Kaya yan, the question is, why doesn't the SEC want to clarify outstanding regulatory questions for the crypto industry? He quizzed. Kaya yan. Yan po yung gustong yung malaking katanungan dito ni Ginoong Brian Armstrong. Yan, ang CEO ng Coinbase. Yan, bakit hindi ipaliwanag yan ng SEC? Yan, yung outstanding regulatory questions na ito para sa industriya ng cryptocurrency. Kaya ito po yung actual na tweet ni Brian Armstrong. Ayan, kung saan ay dito po niya sinabi yung nice small win. We went to court to challenge the SEC's refusal to create clear rules for the industry, and it worked. Court compelled them to respond. Now they formally responded with a no. We can challenge the response in court, which help us get one step. Kaya yan. Ito po yung mismong sinabi niya rito na lumapit po sila sa korte, yan, para i-challenge ang refusal ng SEC na gumawa ng mas malinaw na patakaran sa industriya ng crypto. At yung naging kasagutan nila ay yan, no. Isa raw no. Kaya yan po yung screenshot. Ayan, ng kanilang mga ayan. Coinbase sues SEC over crypto regulation. Ayan, nag-file na po ng kaso si Coinbase against kay SEC dahil sa hindi malinaw na crypto regulation na ito. In the meantime, Coinbase filed a lawsuit against the securities regulator in the Third Circuit, challenging the Commission's denial of its rule-making petition. Ayan, kasi dininay po kasi. Mas maganda po kasi talaga kung may malinaw po talaga na financial regulation or patakaran sa mga cryptocurrencies. Hindi yung basta yung gaya ng sinabi ni Chairman Gary Gensler, yan, SEC Chairman na si Gary Gensler, na yung existing daw na law ng securities ay ganun din daw yung patakaran sa cryptocurrencies. Medyo talagang malilito ka talaga dyan. Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal shared the development in a tweet yesterday. Yan, 1/3 promise made. Promise kept. We are now on file with Third Circuit to challenge the SEC's arbitrary and capricious denial of our petition for crypto rulemaking. We again appreciate the court's consideration. Ayan na. Lumalaban na ang industriya ng cryptocurrency. Yan, hindi lamang po si SEC ang nagfa-file ng kaso. Ayan, nag-file na rin ang cryptocurrency, industriya ng cryptocurrency, ng kaso laban sa SEC. Coinbase latest lawsuit against SEC adds to the list of legal battles between the parties.
Recall that SEC charged Coinbase with operating an unregistered securities exchange in June. It also claims that Coinbase facilitates the trading of crypto assets deemed as securities, including ADA, Solana, and Matic. Kaya yan naman po, walang pagbabago yung yung hinahabol dito ng SEC sa mga industriya ng cryptocurrencies. Yan, kung meron po silang gustong kasuhan ay yan po yung kanilang ipapataw na kaso, yung operation ng unregistered securities. Kaya ayan, expectedly, Coinbase denied the SEC's allegations. In October, the exchange filed its final motion to dismiss MTD in the case. Yan. It argued that crypto asset listed on its platform do not constitute securities, adding that the regulator has no authority to regulate the emerging market. At yan po yung sagot naman ni Coinbase dito sa i-file na kaso ng SEC na yung kanyang allegation na yan, deny po ni Coinbase. The court has yet to issue a decision on the matter, with legal analysts speculating that the ruling court will be released next year. Kaya yan, wala pang resulta yan sa kaso naman na ito ni Coinbase at saka SEC. Yan, tungkol po sa unregistered securities na ito. Ayan, parang katulad din po kay Ripple. Ayan, unregistered securities. At aasahan po natin na posibleng next year po, 2024, ayan, ilalabas yung resulta. Yan yung kanilang kaso na ito. Pero maliban dyan, ayan, lumaban na rin si Coinbase. Yan, nag-file na rin po siya ng kaso kay SEC. At yung kaso na ito ay yung hindi po pagbibigay ng malinaw na rules, yan, or patakaran or batas pagdating dito sa mga crypto, sa industriya ng cryptocurrency. Yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.